Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, the Alpha and the Omega, for His great love for us. And His love for us will never fail. It is unwavering, unfaltering. Ibig sabihin, constant ang pagmamahal sa atin ni Almighty Father. Yung pagmamahal niya sa atin, simula nung create niya tayo, up to now, still the same. Hindi nagbabago. Hindi nagdidwindle. Yung strength ng pagmamahal ni Almighty Father. Gaya nung create niya tayo. Hanggang ngayon. Ang tao, nagbabago-bago ang isip. Nagbabago ang puso. Pero si Almighty Father, hindi. Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ. And I worship my Savior, my Redeemer, for His precious blood. And now we have a hope in the future because of Jesus Christ. And I glorify His name, so that the name of our Father will be glorified also. And I thank the Holy Spirit for comforting us, for always being with us. Last time we read Hosea chapter 13. Itong si Hosea, no? Tapos na nating mabasa. So ito yung second to the last chapter ng Hosea. Itong Hosea chapter 13. So, nakalagay dito sa Hosea chapter 13 na simula nung nag-worship ng image ang mundo, hindi lang ito si Baal, no? Kundi yung sarili win-worship or yung graven image nag-worship, namatay na. Nagsimula lang mamatay dahil nag-worship. Maliban kay Almighty Father, iba ang sinamba. Sumamba ng kahoy, sumamba ng semento, sinamba ang tao, sinamba ang mga material possessions, earthly gains. Yun ang sinamba. Kaya simula nun, namatay na ang tao. Yung pride, no? Sinasamba mo ang sarili mo. Pag inuuna mo ang sarili mo, sinasamba mo ang sarili mo, pinaprioritize mo ang sarili mo. So, dapat ang priority natin si Almighty Father. Kaya namatay ang tao dahil sinamba niya ang sarili niya, prideful. Hindi niya matanggap yung mga bagay na nangyayari sa kanya. It's a form of idolatry. At padami ang kasalanan ng mundo. At padami rin ang ginagawa ang mga idols. Idols made of silver, idols made of gold, or gold-plated, idols made of wood and stone. All of it is the work of the craftsman. Bronze na idol, iba-iba ang itsura, iba-iba ang korte, sinasamba ng tao. Ginagawang kwintas, dinedisplay sa bahay, ginagawang ng mga taong kunyari ay swerte sa kanila. Yun, sinasamba ng tao. At hinahalikan pa nila, no? Dinuluhuran pa, dinadasalan, niyuyukuan pa ang mga simento, kahoy, mga plastic, niyayakap, ginto, niyayakap. That's abomination. Kadumihan sa tingin ni Almighty Father. Dahil yung mga bagay na mga
dito sa mundo, hindi dapat sambahin. Ang mga tao, hindi dapat sambahin. Ang sasambahin lang natin yung ating Creator at ang ating Savior. Kaya ang tao, anong mangyayari? Madali siyang mawala. Para siyang cloud sa morning. Para siyang, ano ba yung Tagalog ng dew? Hamog. No? Sa umaga. Madaling mawala. Para siyang ipa. Madaling hanginin. Dalhin ng hangin. At para siyang usok sa chimney. Madaling mawala. Sinabi ni Almighty Father, walang ibang Savior kundi siya. Sabi ni Almighty Father. At totoo naman yun. Sabi niya, si Jesus Christ, Savior, di ba? Oh, Savior, si Jesus Christ, pinadala ni Almighty Father at may authority si Jesus Christ from the Almighty Father. At kung ano ang pinagagawa ni Almighty Father, yun ang ginawa ni Jesus Christ. Kaya pag we glorify Jesus Christ, we are also glorifying our Father. And if we glorify our Father, we are glorifying Jesus Christ. At kung nasa saan si Jesus Christ, kasama tayo, kaisa tayo ni Jesus Christ. At si Jesus Christ ay kaisa ni Almighty Father. Therefore, tayo na ay naging kaisa na rin ni Almighty Father. Through Jesus Christ, the only mediator to our Father. Yung mga tao pinagpala ni Almighty Father. He poured out His blessings to the people. And they were filled. Nakalagay ito sa verse 6 ng Hosea chapter 13. But the people have forgotten the Almighty Father. Masyadong na-focus ang mga tao sa mga blessings na yung nagbigay ng blessings, nakalimutan ng tao. Masyado na focus ang mga tao sa creations na yung creator kinalimutan ng tao. And so si Almighty Father nakatingin, nagbabantay sa mga tao. Naghahanap si Almighty Father ng acknowledgement, ng magpasalamat man lang tayo sa binigay ni Almighty Father, pero hindi ginawa ng tao yon. Kaya si Almighty Father nasasaktan siya. Si Almighty Father lang ang may karapatang masaktan dahil siya ang Creator. Sa Kanya galing lahat. Ano ang gagawin ni Almighty Father? Paparusahan niya ang mga tao dahil kinalimutan ng mga tao si Almighty Father. At kanino makakakuha ng tulong ang mga tao? O ang mundo, kanino makakakuha ng tulong? Kay Almighty Father lang. Wala nang iba. Yung mundo na to, naghahanap sila ng kanilang Savior. Naghahanap ng hari na magli-lead sa kanila. Pero wala silang makikita na gaya ni Almighty Father. Kaya ang tao, pag hindi pinili si Almighty Father, ano ang klaseng tao yon? Foolish person. He is not a wise person. He is an unwise son. Dahil hindi naman siya titira ng matagal dito sa mundo. At yung kamatayan, dahil hindi dito titira sa mundo yung tao, yung kamatayan wala nang sting dahil kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Tinanggal na yung sting or yung destruction ng death. Kaya meron na tayong hope.
si Almighty Father ang magre-redeem sa atin from death. He will deliver us from the power of the grave. At ginawang sample ni Almighty Father si Jesus Christ. And so death has no sting anymore because Jesus Christ rose from the dead after 3 days. Pinakita ni Almighty Father, ayan, si Jesus Christ, namatay siya, and after 3 days, nabuhay siya. Kaya kayo, kung magtitiwala kayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ, hindi na mamamatay, kundi mabubuhay. Although yung physical body natin, it's corruptible, no? Nabubulok tong physical body natin. It's because flesh and blood yung natin kasi makasalanan tayo. Pero yung soul natin, pabalik kay Almighty Father. At yung mga taong hindi babalik kay Almighty Father, ano mangyayari sa kanya? He will not be satisfied. Hanap siya ng hanap ng kayamanan, hanap siya ng hanap kung saan siya sasaya. Kahit gaano na kadami ang pera niya sa bangko, hanap pa rin siya ng hanap ng pera, ipon pa rin ng ipon, hindi masatisfy, ang dami ng bahay, hindi pa rin masaya. Ano ang gagawin ngayon? Hindi masasatisfy ang tao dito sa mundo. Dahil ang satisfaction natin, ang contentment, ang joy, and bliss, and peace of mind, makukuha lang natin kay Almighty Father and Jesus Christ. Kung patuloy tayo magre-rebelde sa tatay natin, kapahamakan ang kapupuntahan natin. Madudurog tayo. Dudurogin tayo ni Almighty Father. At yung soul ay mapupunta sa eternal damnation. Yan yung Hosea chapter 13. So, Hosea chapter 40 naman, hinikayat ni Almighty Father mga tao na bumalik na sa Kanya. Gusto ni Almighty Father na bumalik na tayo sa Kanya. At iwan natin yung mga wickedness natin, yung mga travesties. At ano ang gagawin natin? We will offer sacrifices of our lips, which means to say, we will give thanks to our Father, we will worship Him in spirit and in truth. Dahil ang Assyria shall not save us. Ano yung Assyria? Yung mga bagay dito sa mundo na to, hindi tayo masisave. Si Almighty Father lang ang makakapag-heal sa atin. Kaya pinadala niya si Jesus Christ. Kaya nga, di ba si Jesus Christ, pag pinapagaling niya yung mga tao, ang sinasabi niya sa mga tao, your sins are forgiven. Bakit? Ganon. Pinapagaling niya physically yung mga tao. Bakit? Sinasabi ni Jesus Christ na your sins are forgiven. Dahil kaya nagkakasakit ang tao, kaya namamatay ang tao, is because of kasalanan. Yun ang tunay na sakit natin. Kasalanan, yun ang root cause kung bakit tayo namamatay. Yung physical body natin. Pero dahil kay Jesus Christ, death has no sting anymore. Kaya, we will be healed through the blood of Jesus Christ. At mamahalin tayo ng tatay natin. I will love them freely. Dahil mawawala ang galit sa atin ni Almighty Father. Dahil magtitiwala tayo kay Jesus Christ. At dahil sa nagtitiwala tayo kay Jesus Christ, i-bless tayo ni Almighty Father. We will be strong. At yung root natin, yung ugat, no, ng pananampalataya natin magiging malalim. Hindi tayo basta-basta matitinag.
At tayo ay magiging parang olive tree. Hindi agad-agad nasisira. Kung may dumating man na bagyo ng buhay, buhay pa rin yung puno ng olive tree. Ganon ang olive tree. All year round, may mga bunga or fruits ang olive tree. At yung olive tree, yung fruit nun, ginagawang olive oil na pang-anoint. No? Anointed. Tayo, the Almighty Father. His beauty shall be like an olive tree. Dahil kasama doon yung oil. Doon galing sa olive yung oil. And His fragrance like Lebanon. Maamoy tayo. Maganda ang amoy natin. Alam naman natin na pag ang mga tao sa impyerno or yung lugar sa impyerno mabaho ron. Amoy sulfur na bulok. Pero tayo, dahil sa nagtitiwala tayo kay Almighty Father, iba ang amoy natin. Like Lebanon. Meron yung natural fragrance. Pleasantly fresh and balsamic scent. And those who dwell under His shadow shall return. Yung mga tao na mahahawa. Okay? Those who dwell under His shadow shall return. Mahahawa sa atin na follower ni Christ. Yung mga tao, dahil makikita sa atin yung glory ni Jesus Christ at saka ni Almighty Father. And so, they shall be revived like grain and grow like a vine. Their scent shall be like the wine of Lebanon. Ganon yung mga tao na pag nakita nila tayo na sinusunod natin si Almighty Father, mahahawa sila sa atin. Mai-impluwensyahan natin or mahihikayat natin silang bumalik kay Almighty Father. Ito yung nasa verse 7. Those who dwell under His shadow shall return. Babalik din. Yung mga tao. Yung fruit natin, makikita kay Almighty Father. At, kaya natin naiintindihan ang salita ni Almighty Father. Siya ang nagbigay sa atin ng wisdom. Kaya natin nalalaman ang ways of our Father dahil binigyan niya tayo ng knowledge. Kaya nakakapag-desisyon tayo ng tama dahil kay Almighty Father. Dahil hindi natin kaya mag-desisyon ng tama kung wala ang guidance si Almighty Father. Lagi siya nakabantay sa atin. At lahat ng mga ways of our Father ay righteous. At kung ang ways ng Almighty Father ay righteous, tayo na kanyang mga anak at kaibigan ni Jesus Christ, we will walk in righteousness. Pero yung mga transgressors, yung mga ayaw sumunod kay Almighty Father, matigas ang ulo, they will be stumble. No? They will stumble. The transgressors stumble in the path to righteousness. Hindi nila kaya. Makakaya lang natin na mag-walk sa path to righteousness because of Jesus Christ and the Almighty Father. Through the power of the Holy Spirit, binibigyan tayo ng strength every day. Nasa sa puso natin, ang tatay natin, si Jesus Christ at ang Holy Spirit, dahil tayo ang temple
Hindi ang building, hindi ang mga physical structure. Ang temple ay tayo. Kaya kahit saan pwede tayong manalangin. We can pray to our Father anywhere, anytime. Hindi natin kailangan pang, hindi pa magbubukas yung sarado pa hindi pa tayo makakapag-pray, mamaya pa tayo no, kahit anong oras, pwede tayong mag-pray, magpasalamat kay Almighty Father, worship Jesus Christ and the Holy Spirit. Huh? So, dito na tayo sa Joel, chapter 1. Si Joel, no, mas nauna siya compared kay Isaiah. Dahil si Joel, 835 BC up to 796 BC siya ay prophet before Isaiah and Micah. Tapos ang naabutan ni Joel na king ay si Joas, son of Ahaziah. So yung story ni Joas makikita sa 2 Kings chapter 11 to 12 at saka sa 2 Chronicles chapter 28 to 24. Laging ganun yung listahan ng mga kings ng Judah makikita sa Chronicles at sa Kings, 1st and 2nd Chronicles, saka 1st and 2nd Kings. Listahan kasi yon, at saka dun din yung ginagawa ng history ng Israel, no? Ito namang Kingdom of Israel, mababasa yung kanyang history sa Kings, 1st and 2nd Kings. Ganoon din sa Chronicles din, may nakikita, naka-record. Kaya, paano mo sasabihin hindi totoo ang Bible kung naka-record doon ang history ng Israel, ng Judah. Okay? Ang daming proof. Sino lang ang nagsasabi na hindi totoo? Yung mga demon-possessed na mga tao. Sinasabi nila na hindi totoo si Almighty Father at saka si Jesus Christ para tanggalin si Almighty Father at saka si Jesus Christ sa mundo. Dahil gusto lang sambahin ang kanilang sarili. Yung mga taong ganon, they will be thrown to eternal damnation. The wicked people. Yung Joel, it means Yahweh is God or the Lord is God. Pag yung name, no, nabanggitin natin dati, pag may EL, like Joel or Pethuel, yung L kasi means God. Yung name nyo ba may EL? Depende, no, sa pagkakasunod-sunod ng mga letters. Pero usually, Elijah, Elisha, Joel, Pethuel, Ezekiel, yung may mga L, no? Sino pa ba nga? Si Michael, Samuel, ganon, yung mga name na ganon. Or sa umpisa, Elijah, Elisha, Eleazar, Daniel. Okay, nagkakaintindihan ba tayo? Diyos, yun ang kausap ko. So, ibig sabihin ng name na Joel is Yahweh is God or the Lord is God. Kasi Yahweh means the Lord God. And then, he's the son of Pethuel. The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. That's the chapter 1, verse 1 of Joel. Kinausap ni Almighty Father si Joel na son of Pethuel. Pethuel means vision of God or
persuaded by God. Kaya nakalagay na the son of Petuel, the son of begotten by ganyan. Kasi, yun ang parang surname. Doon nakadikit ang lineage. Diba ngayon, hindi na the son of, kaya kaninang son kayo, hindi na ganun. Kundi surname na ang ginagamit. Pero nung una, ito, para mapagkakakilanlan. Dahil yung minsan, yung iba yung names, nagkakapare-pareho yung names. Kaya para may ma-distinguish na iba ang Joel na to sa ibang Joel, nilalagyan ng the son of Petuel or the son of this person, ganun, para malaman kung na magkaiba yun, na ibang lahi yun. Naiintindihan naman ninyo, ano, Tagalog naman na pinag-uusapan natin. Verse 2 of Joel chapter 1. Hear this, you elders, and give ear, all you inhabitants of the land. Makinig kayo, mga elders. Intindihin ninyo, lahat kayo ng mga nakatira sa mundo. Has anything like this happened in your days, or even in the days of your fathers? Tell your children about it. Let your children tell their children and their children another generation. Sabihin nyo nang sabihin sa mga anak ninyo, at yung mga anak ninyo, sabihin din sa anak nila, at yung mga anak nila, sabihin pa rin sa next generation. Makinig kayong mabuti. Sabi ni Almighty Father, ginamit niya si Joel to tell the people these things. So verse 4, what the chewing locust left, the swarming locust has eaten. What the swarming locust left, the crawling locust has eaten. And what the crawling locust left, the consuming locust has eaten. Ano yan? Locust. Balang? Ano nga ba yung Tagalog ng locust? Balang. Hindi naman tikbalang, di ba? Tikbalang o balang? Balang. Di ba yung tikbalang? Ang Tagalog ng locust, balang, no? So, iba-ibang mga balang to. May chewing na balang or chewing locust. After dumating ang chewing locust, may natira siyang pagkain. Sino naman ang kakain? Swarming locust naman ang kakain. After naman ang swarming locust ng pagkain, may natira na naman pagkain. Sino naman ang kakain? The crawling locusts. After naman ng mga crawling locusts, the consuming locusts has eaten. 4 na klase. Yung isa, ngumunguya na locust. Yung isa, dumudumog na locust. Yung isa, gumagapang na locust. Yung isa, nang uubos na locust. Kakainin. Ano yung kakainin nila? Mga blessings of the Almighty Father mawawala dahil sa mga locust, symbolically, walang matitira. Verse 5, awake, you drunkards, and weep. Gumising kayo, mga lasinggero, at umiyak kayo. Magwala kayo, and wail, all you drinkers of wine. Ano ba yung Tagalog ng wail? Maghagulgul kayo. Because of the new wine, for it has been cut off from your mouth. Mawawala na ang wine, ibig sabihin. Tatanggalin na sa inyo. Kaya umiyak kayo, humagulgul kayo, ngumawa kayo. Dahil magkakaroon ng famine, no? Kasi kinain lahat ng locusts. Chewing locust, swarming locust, crawling locust, consuming locust, pati yung mga wine. Mawawala. For a nation has come up against my land, strong and without number. His teeth are the teeth of a lion, and he has the fangs of a fierce lion or a lioness. Ano yung nation na yun? For a nation has come up against my land. May darating na nation. Anong klaseng nation ito? Strong siya at madami. Madami yung strong, yung nation na yan at strong.
matapang siya. Meron siyang pangil. Matapang na pumapatay pa ng tao. At tatanggalin pa niya yung mga pagkain. Iko-control niya. Lahat ng bagay iko-control niya. Yun ang nation na makiklalaban sa nation ni Almighty Father. Hindi mabilang yung nation na yon, yung mga tao na kasali sa nation na yon. Strong siya. May naisip ba kayo ng isang nation na may gagawing bagay para magkaroon ng kakulangan ng mundo? May naisip pa kayo? Hindi lang ito isang bansa, no? Nagsama-samang nation ito. For a nation, hindi lang isang bansa, kundi isa silang group ng nation against sa mga tao sa mundo. Selfish. Gusto nila sila lang ang strong. Gusto nila sila lang ang mag-control ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Gumagawa sila ng mga imbento na ikakasira ng mga tao. Ikakasira ng economy, ikakasira ng kalusugan ng mga tao. Yun ang ginagawa nila. Nag-ano sila, nag-connive sila. Verse 7, He has laid waste my vine and ruined my fig tree. He has stripped it bare and thrown it away. Its branches are made white. Imbis na yung tree ay green, fruitful or abundant yung tree, ano ang gagawin ng nation na yon? Na kakalabanin ang mga lupain dito sa mundo. Sasayangin niya. Gagawa siya ng imbento para kunyari nagkakaroon ng famine, kunyari nagkakaubusan ng pagkain, kunyari sira ang economy, kunyari sira ang climate, kunyari sira ang gobyerno, kunyari wala nang kagamutan sa mga sakit ng mga tao. Gagawa ng puros kasinungalingan. He has stripped it bare and thrown it away. Its branches are made white. Instead of green, ang branches ng isang tree ay green, ibig sabihin, healthy. Yung puno, anong mangyayari ngayon? Magiging white yung branches. Ibig sabihin, magiging dry. Parang wala ng parang may sakit, no? Nakita na ba kayo ng puno na may sakit? Puti, di ba, yung mga branches? Verse 8, Lament like a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth. The grain offering and drink offering have been cut off from the house of the Lord. Mawawala ng grain offering and drink offering. It'll be cut off from the house of the Lord. Mahihirapan ng mundo dahil sa gagawin ng isang strong nation na yon. Papahirapan niya ang tao. Wala nang grain offering. Pag sinasabing grain offering, ibig sabihin pasasalamat yon dahil may pagkain. Drink offering, pasasalamat yon dahil may naiinom na blessings from the Almighty Father. Have been cut off from the house of the Lord. Ibig sabihin, hindi na makakapagbigay ng grain offering or drink offering. It means to say, dahil magkakaroon ng kakulangan, famine, pero itong kakulangan na to, hindi ito natural, kundi artificial, gawa ng tao.
gawa ng strong nation na against kay Almighty Father. Against sa mga tao. Kunyari, para sa tao itong gagawin natin, pero hindi. Selfishness and greediness ang namamayani sa strong nation na yan. The priests mourn who minister to the Lord. The field is wasted, the land mourns, for the grain is ruined, the new wine is dried up, the oil fails. Yung field, yung mga taniman, masisira. Yung lupain, iiyak dahil wala nang nagtatanim. Yung grain, masisira na din. Mabubulok. Hindi na makakakuha ng magandang ani. The new wine is dried up. Wala nang kasi pag sinasabing wine, it has been perfected. And the oil fails. Pag gumagawa ng tinapay, ng unleavened bread, laging may oil yon at asin, tsaka grain, no? Yung dinurog na wheat. Ganun ang tinapay eh. So, mawawala lahat yon. So, ito ay nagsisimbolo ng pagkain. Gagawa ng artificial na, kunyari, nagkakaubusan ng pagkain, yung pala, itinatago. Ngayon may nangyayari ng ganon, itinatago. Kakaroon ng inflation. At pag nagkaroon ng inflation, namamahal ang mga bilihin. Pag namamahal ang bilihin, ano nangyayari? Hindi nakakabili ng pagkain ng mga tao. Nagugutom. So this is famine. Verse 11, be ashamed, you farmers. Wail, you vine dressers. Sino ba yung farmers and vine dressers? Ang farmers or ang vine dressers, sino yon? Mga nagtatanim yon, di ba? Nagtatanim ng salita ng Diyos. Nagsishare ng word of God. Mahiya kayo, sabi ni Almighty Father. Be ashamed, you farmers. Umiyak kayo, humagulgul kayo. Mga vine dressers, mga nag-aalaga ng mga ng grapes. So, 'di ba, yung grapes at saka yung mga halaman sinisignify ng mga tao. So, be ashamed, mahiya kayo. Preachers, pastors, religious leaders, priests, mahiya kayo. Wail, you vine dressers. Umiyak kayo. For the wheat and the barley, because the harvest of the field has perished. Yung mga tao na wala. Nagkanya-kanya na. Dahil sa kaswapangan ng mundo na to. Yung mga tao rin, swapang na din. Dahil hindi naturuan ng maayos ng mga farmers, hindi inalagaan ng mga farmers, hindi inalagaan ng mga vine dressers sa mga tao. Kaya ang mga tao ngayon ay lahat greedy, lahat selfish. Wala nang ma-harvest na maayos. Lahat ay unsatisfied sa kanilang buhay. Hindi sila masaya. Hindi sila nagpapasalamat kay Almighty Father. Napalayo kay Almighty Father. Ang mga tao. Mali ang tinuturo ng mga farmers. Maling ginagawa ng mga farmers kung paano magtanim. Mali ang ginagawa ng mga vine dressers. Preachers, pastors, religious leaders, elders, deacons. Mali ang ginagawa ng mga tao, mga religious leaders. The vine has dried up. The fig tree has withered. Yung mga tao, yung mga pananim,
Mga tao to, no? Has dried up. Wala nang pag-asa yung mga tao. Hindi sila naturuan ng maayos. The fig tree has withered. Nabulok. Yung mga itinanim. So pag nag-share tayo ng Word of God, nagtatanim tayo sa puso ng mga tao ng binhi or seed or ng puno, no? So yung puno, yung pananampalataya ng mga tao. Ano nangyari? Withered. Dried up. The pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree. All the trees of the field are withered. Lahat bulok. Lahat natuyo. Surely joy has withered away from the sons of men. Hindi masaya ang mga tao. Hindi sila satisfied. Bakit? Balik tayo dito. Sa verse 11. Dahil yung mga farmers tsaka yung mga vine dressers. Salita ko ba to? Hindi ko to salita. Kay Almighty Father na salita to. Verse 13. Gird yourselves and lament, you priests. O tinan mo, idinugtong. No, idinugtong. Gird yourselves and lament, you priests. Wail who you minister before the altar. Come, lie all night in sackcloth. Magsisi kayo. Sabi ni Almighty Father, you who minister to my God. Kayo na nag-share ng Word of God. Ginagamit si Almighty Father. For the grain offering and the drink offering are withheld from the house of your God. Ano itong mga grain offering and drink offering? Yung mga tao, hindi na nagpapasalamat kay Almighty Father. Iba na ang kanilang priority. Uma-attend man sila ng inyong gathering, sa inyong congregation, pero yung puso nila wala na kay Almighty Father. Nagbibigay man sila sa inyo ng tithes and offering, wala na sa kanilang puso si Almighty Father. Dahil ang kanina sa puso nila ay puro mga bagay na dito sa mundo. Kaya nga sabi ito, lament, you priests, wail who you minister before the altar. Umiyak kayo, maglament kayo. Dahil yung mga tao, iba na ang nasa puso nila. Magkakaroon ng famine at yung mga tao, iba na ang nasa puso nila, swapang na din. Verse 14, consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land. Magtipon-tipon kayo, sabi ni Almighty Father. Into the house of the Lord your God and cry out to the Lord. Magsisik you, Almighty Father. Humingi ng kapatawaran kay Almighty Father. Umiyak kay Almighty Father. Bakit? Dahil kay Almighty Father lang tayo makakakuha ng satisfaction, ng contentment, na kahit may dumating na mga problema dito sa mundo, si Almighty Father ang takbuhan natin. Kaya cry out to the Lord. Verse 15, alas, for the day of the Lord is at hand. Malapit na yung day ni Almighty Father. Na ipapabalikan niya na sa Jesus Christ dito sa mundo. It shall come as destruction from the Almighty. Ano ang nabasa natin sa Book of Revelation? Yung mga 7 bowls of the wrath of God. Mga destruction yan. Pag may famine, may pestilence, sino yon? Inaalaw ni Almighty Father mangyari yon. To teach people lessons.
for the people to call on the name of the Almighty Father, to ask for forgiveness, to humble ourselves before our Father. Verse 16, is not the food cut off before our eyes, joy and gladness from the house of our God? Ano nangyari? Food cut off before our eyes. It's famine. Joy and gladness from the house of our God. Pati na yung joy and gladness, wala na din. Yung mga tao, nawala na sa kanila yung joy and gladness. Mahirap ang buhay dito sa mundo. Kailangan natin si Almighty Father, kailangan natin si Jesus Christ. Verse 17, the seed shrivels under the clods. Storehouses are in shambles. Barns are broken down, for the grain has withered. Yung mga itinanim na mga seeds, mga binhi, nabulok sa lupa, no? Yung mga storehouses, yung mga tiimbakan ng mga pagkain, in shambles, magulo. Barns are broken down. Wala nang mailagay na pagkain sa mga barns. Nasira na. For the grain has withered. Pati yung gladness ng mga tao, wala na din. Hindi na masaya yung mga tao. Verse 18, how the animals groan. The herds of cattle are restless because they have no pasture. Even the flocks of sheep suffer punishment. Lahat apektado. Kahit na yung mga halaman apektado. Yung mga animals apektado rin. Tao apektado rin. So kung apektado ang mga animals, apektado ang mga halaman, apektado ang tao. Dahil sa natin kinukuha yung mga pagkain? Sa mga plants and animals. Ngayon apektado rin sila. Bakit nagkaganon? Dahil sa verse 6, for a nation has come up against my land, strong and without number. His teeth are the teeth of a lion, and he has fangs of a fierce lion. I-allow ni Almighty Father yon. Kaya ni Almighty Father, i-stop yon. Pero i-allow niya yon for the people to ask for forgiveness, for the people to humble themselves. Verse 19, O Lord, to you I cry out. For fire has devoured the open pastures, and a flame has burned all the trees of the field. Magkakaroon ng kakulangan. Pag nagkaroon ng kakulangan sa pagkain, dire-diretso na yun, ano? Famine. Pag nagkaroon ng famine, nagkakaroon din ng pestilence kasi bumababa yung resistensya ng mga tao. Yung pestilence, yun yung nagkakasakit yung mga tao. Verse 20. The beasts of the field also cry out to you, for the water brooks are dried up, and fire has devoured the open pastures. Yung mga tao umiiyak kay Almighty Father, for fire has devoured open pastures, and the flame has burned all the trees of the field. Sa verse 20 naman, the beasts of the field also cry out, pati mga animals.
Nag-iiyakan din sila. Hindi lang tao, kundi pati mga beasts of the fields. Because pati yung mga water brooks are dried up. Tuyo yung mga tubigan. Walang mainom. And fire has devoured open pastures. Artificial na gagawin ng mga tao. Sino yung gagawa nun? Verse 6. For a nation has come up against my land. Sabi ni Almighty Father to. Strong yung nation na yon na against sa land ni Almighty Father and without number. Yung nation na yon, yung teeth niya parang teeth ng lion. Matulis at lahat gustong kainin. And he has the fangs of a lioness or fierce lion. Matapang siya. Kung ano ang kanyang gawin na batas, i-implement niya. Kahit na sino pa ang masaktan. Yun yung nation na yun na magka-come up against the land of the Almighty Father. Naiintindihan natin? So itong Book of Joel ay prophetic book, just like the Book of Revelation, just like the Book of Isaiah, the Book of Ezekiel, the Book of Jeremiah, Hosea, Zechariah, and Daniel, no? Nabasa na natin. Puro mga prophets, padala ni Almighty Father, warning for the people. So bakit naiintindihan na natin ang mga bagay na to? Na dati, pag nababasa lang natin ang Bible, itong book ni Joel, dadaanan lang natin, no? Ganun ba kayo magbasa dati? Kasi ako namin ko, ganun lang ko dati magbasa. Ano kaya itong mga to? Babasahin ko lang, para masabing nakapagbasa ako ng Bible. Pero hindi ko naiintindihan. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa ngayon naiintindihan na natin ang kanyang mga salita. Why? Bakit na natin naiintindihan ang salita ni Almighty Father ngayon? The day of the Lord is at hand. Nakabasa natin, ano? Alas, for the day of the Lord is at hand. It shall come as destruction from the Almighty. Kaya naiintindihan na natin, it's because a warning from the Almighty Father na bumalik na tayo sa Kanya. At pinagsasabihan niya yung mga priests, pastors, religious leaders, preachers, ministers, nire-ready ni Almighty Father. Dahil yung mga tao, hindi nila alam. Kaya sabi ni Almighty Father, mahiya naman kayo, mga farmers. Umiyak kayo, mga vine dressers. So, sino tong mga to? Mga nagmi-minister, mga preachers, religious leaders, pastors, iba tawag reverend. Hindi ko kayo gusto takutin. Ito ang nasa Bible. Pinapaalam ni Almighty Father sa atin.
Baka sabihin niyo, baka matagal pa to. Sabihin niyo, no? Dahil ito ay matagal lang naisulat. Sa sobrang tagal na tong naisulat, so si Joel, no, nung kinausap siya ni Almighty Father, yung time na to ay 835 BC or hanggang 796 BC. Dun sa time frame na yon ang pagkakausap ni Almighty Father kay Joel. So matagal ng panahon. Kung matagal ng panahon, so ibig sabihin, anong sabi ni Almighty Father dito? Alas, the day is at hand. So hindi ko to sinabi, nakalagay ito sa Bible. Salita ni Almighty Father na mag-ready ang mga tao. Mahal niya tayo. Mahal tayo ni Almighty Father. Hindi siya nagbabago. At gusto niya na ready ang kanyang mga anak. Maging strong ang kanyang mga anak. Magtiwala sa kanyang mga anak. Dahil hindi tayo pababayaan ng tatay natin. Ibinigay sa atin si Jesus Christ para ipakita sa atin na mabubuhay tayo. Ginawang example ni Almighty Father, si Jesus Christ, yung ating kaibigan, our Savior and Redeemer, the Lamb of God, at yung nag-write ng name natin sa Book of Life, yung ating King of Kings and the Lord of Lords. Kaya, every day we should pray, we give thanks to our Father and to Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.